Ayan po mga ka-subscriber, patuloy tayo ngayon sa ating video. Dapat talaga po may mananagot talaga dyan sa Bicam po mga ka-subscriber. Sisigaw po tayo na saan na ang pinagagawa po nila. Sa pinagagawa po nila po, mas lalo nila tinatakpan yung issue sa Bicam. Ngayon si dating former president nagsalita lang kung ano-ano, kinakaso kaagad nila. Sa walang kwentang pagsasabi po niya, ngayon nagsampa kaagad sila. Talagang hindi mo talaga sila maintindihan po. Kasi gusto talaga nila lahat ng inaano sa kanila yung kaso, nililihis nila para matatakpan. Dapat panagutan talaga nila yung Bicam na yan. Kasi malaking halaga na pera yan na kung sana kung hindi na ditikan or napansin nila ni Ongab at attorney Ongab at dating former President Roa Duterte. Makaligtas sana sila. Magkano po yun? Lahat-lahat 12 na patlang ang kakahalaga is 241 billion pesos. Siyempre mapupunta yan sa mga bulsa po nila. Hindi naman, imposible naman po sa mga proyekto nila. Wala naman silang proyekto na ginawa o pinagawa. Masakit isipin po mga ka-subscriber. Dapat talaga sabihin natin sa mga taong bayan na mag-ano na sila, damhin or manood din sila kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Kasi po ano na talaga, magulo. Para madali na yung hidwaan na yan. Tapusin na yan po yung mga Bicam at pananagutan na po yung kung sinong may kasalanan sa batas. Hindi naman po yan sila mag-iisa. Madami po yan sila. Siyempre, ang Pangulo natin dapat isa din po yan nakakaalam sa ganyan. Malay natin, alam din niya, nagmaang-maangan lang po siya. Dati kay Roa Duterte wala namang ganun po Lahat napunta sa mga project niya na mabibigat na project, mga construction. Talagang pinapaganda niya yung bansang Pilipinas. Kaso lang, hindi lang kasi natapos kasi 6 years lang po yung term niya bilang Pangulo. Kaya may naiiwanan talaga na project na hindi niya nagawa. Dapat sana po nila yun, ipapatuloy. Sana yun sa susunod na administration. Kaso lang nangyari nga, wala nga. Nakabuhanghang lang. Hindi pinatuloy. Masakit isipin na saan na yung pondo na yan o saan na, bakit walang project na nakikita ng taong bayan. Ngayon, kapag bumabagyo, bumabaha, maraming madadamay, baha, at saka halos matakpa na lang yung bahay ng baha. Dahil doon, dapat sana inuna yung mga floodway control o mga
yung agusan talaga ng pinakami na tubig, dapat may nag-aasikaso talaga yun. Papaano man naman gagalawin kung wala namang pondo na binigay doon o napunta lang sa mga bolsa ng mga opisyalis. Ganon po yan. Dapat magiging wise tayo po mga ka-subscriber. Tulungan po natin yung Vice President. Suportahan po natin siya. Kasi alam natin po na ang impeachment niya hindi yan matutuloy. Ibabasura din po yan. Kasi sa akin lang yan, sa sariling base na parang wala namang kwenta yung nila, impeachment kay Inday Sara. Kasi sa mga sinasalaysay nila, yung laman na nila daw parang walang kalaman-laman, walang kalatoy-latoy. Kaya either nadidinggin yan sa Senado or ibabasura lang. Kasi dapat talaga malakas talagang mga ebidensya. Kung ano naman po yung ikakaso dyan, yung fund ni Sara Duterte yun, confidential fund, wala din po yun. Kasi doon pa lang ang sabi yung nilustay ang pera ng kaban ng bayan, yun na yung confidential fund. Kaso lang yung confidential fund is sabi na po ng COA na wala siyang nagawang kasalanan. Kung bagkos malinis ang niya track record. Itanong na lang po ninyo sa COA kasi ang COA naman po ang may kasagutan doon. Sila po ang magpapaliwanag. Basta ang sabi na mismo ng COA, malinis ang track record ni Inday. Wala siyang nilustay na pera ng kaban ng bayan. May resibo talaga siya. Lahat ng mga plataforma ni Inday Sara, lahat po may resibo. Kaya imposible ma-impeach siya. Hindi siya magnanakaw po. Yung sinasabi nila, mga Duterte is magnanakaw. Kabaliktaran po ang pangyayari. Bali, inano lang nila, binaliktad ang sitwasyon. Siyempre, huling-huli na sila, pumalag pa rin sila. Ganon po yun. Yung natamaan ka na nga, so parang hindi ka na nakahinga, nabugbog ka na, pumapalag ka pa. Ganon po yun ang kabilang panig. Kaya tayo, tigilan na natin yung mga paratang sa mga Duterte kasi bilang supporter ni Inday, masakit sa amin na pinaparatangan ninyo siya, hindi naman niya ginagawa. Katulad din po tayo magkaibigan, kung pinaparatangan natin yung kaibigan natin na hindi naman niya ginagawa, iba naman gumagawa. Ano ang mararamdaman mo? Di ba masakit? Kaya, kung kay Inday Sara na po ang nararamdaman niya, bugbog sarado na talaga siya para mula ulo hanggang talampakan, walang hiya na ninyo siya. Ganun po yan. Kababaeng tao, inalipusta nyo, inubaran pa ninyo yung pagkatao nyo, pinahiya sa maraming tao, sa publiko, kasi servant leader na siya. At saka pangalawang presidente natin siya. Wala tayong respeto po sa kanya. Kasi kaya sinasabi ko yan po, bilang supporter niya, ayaw namin madihado ang namin.
Kasi dati nga yan siyang, di ba kayo dati ang unity, binuto ko kayo bilang unity Inday Sara. Kaya po, inano ninyo si Inday Sara, Renaidor, inaratangan, wala namang kayo sapat na ebidensya. Kung sa baga nun, ampaw ang ebidensya nun, pinipili talaga ninyong isaksak for impeachment. No. Masakit sa amin po mga ka-subscriber. Kaya tama na ninyo. Hindi kayo makaano sa mga Duterte. Kasi sa kanila, pamilya nila is maganda. Maganda magpalakad, takot sa konsensya, takot sa karma. Ayun po ang masasabi ko sa inyo po mga ka-subscriber. Sabi nga ni Willie Rebillami po, nung nandoon pa siya dati sa Malacanang, in-invite siya ni Tatay Digong kumain sa lunch. Anong sabi ni Tatay